garapalan, lantaran at talamak na korupsyon at kurakutan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration, sa puwatan ng Martin Romualdez, Saldico at marami pang mga gahamang sa pera na kanilang ginagawang kasangkapan at ginagamit na kasangkapan upang patuloy na gahasain ang pera nating mga Pilipino. Trilyon-trilyon na, Henry, ang inuubos. Kayo dyan sa inyong istasyon, hindi nyo pa nahihipo yung inyong sahod. Tuwing kinsenas at katapusan, bawas na yung inyong buwis. Napakasakit, hindi ba? Nagtatrabaho tayo pare-pareho ng marangal, ninanakaw lang ang pera ng mga Pilipino. Panahon na iparinig natin sa pamahalaan, itigil na ninyo yang walang kapararakang pagnanakaw sa pera ng Pilipino. Nananawagan kami sa lahat. Please help save our country, help save the Filipino, help save the Philippines. Alright, so come Saturday or even tomorrow, Bukas, ay may mga tao na hong lalabas at kasi EDSA Shrine ho ang lumulutang na venue ng iba't ibang common protest na ito. So ibig sabihin ito, are we possibly, partner, yung people power ba? Posible naman namang mangyari. Pang ilan na bang people power EDSA ito? Kung wag nating mamaliitin ang kapangyarihan nito eh. Pero posibleng pang ilan na ba ito? At pahantong ba talaga ho ito sa people power sa tingin ninyo, Atty. Vic? Basta titingnan mo lang, Henry, yung kaganapan sa labas ng ating bansa. In the past few days, in 3 consecutive, nag-collapse yung gobyerno ng Japan, ng Nepal at ng France. Nagbitiw yung kanilang mga gobyerno at dahil ito, ay bumigay sila sa pressure nung nagposisyon na ang mamamayan nila na ayaw na sa korupsyon. Hirap na hirap ng Pilipino. At tama na itong mga lukuhan na paulit-ulit na lang may investigation pero yung dapat managot, hindi nananagot. This is far bigger than the Janet Napoles scam. Kung dati ay we're all aghasted, Henry, by the 10 billion peso amount nung panahon nung PDAF scam na yan, ang primary bidder yan ay si Binibining Janet Napoles. This is 100 times or probably 300 times bigger than the 10 billion PDAF scam. So dapat tayong magsama-sama, ulitin ko, para sa ating mga kabataan at darating pangsaling lahi, pagtulong-tulong po tayo. Help save our country while there is still time. Help save our fellow Filipinos, lubog na sa kahirapan, lubog pa sa baha. Help save the Philippines. And Attorney, I would just like to also ask for your opinion din, and opinion din po ng inyong grupo ang maisog po regarding po yung mga ongoing hearings po ng ating mga mambabatas regarding the ghost flood control projects, yung mga humarap na po na mga district engineers po, yung mga statements nila. Ano pong assessment nyo dito? Sa inyo po bang palagay, meron pong kahihinatnan ito? Meron po bang makukulong? Meron po bang mananagot? Ano po din ang inyong mga suggestions patungkol po dito? Yung suggestion ko, alam mo, hindi suggestion ng matalino. Common sense lang ito, Karen. Yung sinasabi ng mamamayang Pilipino, ibalik ninyo si dating kalihim Manny Bonoan. Ipatawag ninyo yung dating Undersecretary Robert Bernardo. Ipatawag ninyo yung lumalabas sa pangalan na Pahati Construction. At sagutin lamang ng Senado. Just give us one good reason, ang mamamayang Pilipino. Give us one good reason kung bakit kinakailangan palitan ang chairman ng Blue Ribbon Committee kung talagang totoong investigasyon at pananagutan ang gusto nating gawin. Just one good reason. Sapagkat pangalawa, pangatlong hearing pa lamang, nasa tamang direksyon naman at mistulang natutumbok na yung ulo ng pugita, biglang ang pinutol na ulo, yung ulo ng chairman ng Blue Ribbon. Just give us one good reason. Kaya nga tayo ay nanghihikayat sa lahat ng peace-loving Filipinos to go out, find time, at pagsumali kayo sa iba't ibang pagkilos na magaganap upang kondinahin at pagsumikapan natin pare-pareho na tuldukan na itong lantarang kurakutan, garapalang korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. Administration.
Attorney Vic, yung Independent Commission, kakapirma lang ho ng ating Pangulo ng executive order. Ano ho ang inyong pananaw dito? Wala. Ako personally, wala akong mataas na inaasahan na magiging patas yung kalalabasan ng investigation na yan. With all due respect to those who are appointed, wala akong inaasahan. Dahil eto na nga, nagaganap na yung sa Senado, biglang nagkaroon ng change of leadership. Bilang Pilipino, ano ang magiging impression mo? Alam ninyo, hindi lamang dapat yung actual investigation ang dapat magmukhang impartial at credible. Palagi kong sinasabi, even how the people perceive the ongoing investigation, mahalaga na magmukha rin itong impartial at credible. Pero kung simula pa lang, nagkaroon na agad ng palitan ng liderato sa Senado at pinalitan agad yung chairman ng Blue Ribbon Committee, nagdududa agad ang mamamayang Pilipino. Sinasabi, let's give a chance to the new set or to the new chairman of the Blue Ribbon. Fine, go ahead. Ang sinasabi lang natin, dapat ito across the board. Kagaya ng anti-corruption rallies, colorless. Itong Blue Ribbon, mahalaga ito sapagkat trilyong piso ang ninanakaw dito. Henry at Karen, itong 1.1 trillion peso budget ng DPWH for the year 2025. That is 17.6% of our 2025 unconstitutional national budget. 17.6% ipinananakaw lang. Pero ano nga asahan ng development? Attorney Vic, kasi it all boils down to the bloated budget of 2024 and 2025 because of the budget insertions. But we cannot deny the fact that pinirmahan ho ng presidente yung bloated with lots of insertions. Attorney Vic, ano ba yan? Wala bang, kayo kaibigan naman kayo at matagal kayong nakakasama ng presidente, abogado kayo, yung bang pagkakapirma at pagkaka-aproba sa kitang-kita naman niya ng budget at ito na nga yung pinagbuhatan ng mga corruption ngayon sa flood control project. Anong magiging mukha nito kung ang ating Pangulo ay makakatakas sa pananagutan dito? Hindi dapat makatakas. At hindi rin dapat makatakas yung nakapalibot sa kanya. Kanya kung makikita ninyo, meron silang inilabas na larawan noong December 26, 2024, last year, na masusi nilang pinag-aaralan yung panukalang budget. Okay. Nakando sila sa isang tita tapos nung nagkakaroon na ng hearing, hindi alam lahat nung kalihim ng Department of Budget and Management. Bakit ganoon? Akala ko ba binasa nila kada pahina ng 4,000 pages 2025 Proposed General Appropriations Act at pinapirma yung kanilang Pangulo na alam naman na ang daming pondong nawawala, even the Overseas Development Assistance, Henry at Karen, na umabot na tayo sa international embarrassment that no less than the President of South Korea. Pangulo ito Pangulo ito ng isang sovereign state kagaya natin. Pinuna niya tayo sila yung 28.7 billion peso loan. Dalawang katangi-tangi outstanding terms ang ginamit niya, Henry at Karen. Mga kababayan, ang nagsalita nito yung Pangulo ng South Korea. Ang kadahilanan bakit niya kinansila yung 28.7 billion peso loan ng South Korea papuntang Pilipinas dahil massive corruption at looting of public funds. Presidente ito ng South Korea ang nagsasalita na. Hindi na kapwa nating Pilipino. Walang pakialam sa politika rito. Pangulo po ng Republika ng Korea. Nagsalita, kinansila yung 28.7 billion peso loan. Ang kadahilanan, massive corruption at looting of public funds. Pero meron po nga sagot naman dyan ng Department of Finance, Attorney Vic, such loans do not exist, sabi daw po nila. Ganyan din yung ginawa nila sa 60 billion peso PhilHealth funds. Kinuha nila sa mamamayang Pilipino at nung nagkaroon ng oral argument sa Korte Suprema, sa pagtatanong ng isang napakahusay na Lady Justice,
ay lumabas doon. Ang kanilang ginagawang rason, pinangpondo raw yun doon sa PNG Bridge, yung Panay Negros Guimaras Bridge, na pagkalaunan lumabas din doon sa same oral argument. Fully funded din pala yun ng Korean Exim Bank, yung Export-Import Bank. So dito nakikita natin tahasang paglulukuhan ito at pagluluko sa sambayan ng Pilipino. Dapat silang panagutin. Hindi ito biro-biro. Kawawa ang mga kabataang Pilipino. Dapat tayong magsama-sama pagsumikapan po nating tuldukan na itong garapalang korupsyon, lantarang korupsyon at walang kapararakang pagnanakaw sa pera nating mga Pilipino. Last question from my end, may mga nanghihingi na ng resignation ng presidente. Marcos resign, ang sigaw ng ilan. Anong pong inyong sagot dito? Kayo ay dating executive secretary at kaibigan din ng Pangulo. Well, he should heed the call of the people. Meron na akong naging pahayag sa aking sarili at personal na pahina sa social media. Heed the call of the people. You have to make the ultimate sacrifice, the supreme sacrifice. Step down, resign. Magulong-magulo nang nangyayari sa ating bansa at trilyon piso na ang nakuhan at hindi kanya makontrol ang nangyayari sa ating pamahalaan. And siguro, attorney, mga paalala na lang sa mga mga binanggit po natin kanina earlier in the interview, yung mga gusto pong magpahayag din ng kanilang saloobin, whether on social media, on the street, on the streets, on our streets, ano po ba ang ating siguro pakiusap at paalala na lang po sa kanila? Exercise your right as a citizen provided for, guaranteed and written in our Constitution. May karapatan po kayong lumabas sa lansangan upang payapang magpahayag ng inyong saloobin at disgusto dito sa lantarang pagnanakaw ng pera nating mga Pilipino. Huwag lamang po kayong lalampas o lalabag sa kung anumang batas o ordinansa. Respetuhin po natin ang mga batas na umiiral, kilalanin natin at ipagtanggol ang ating saligang batas. Ulitin ko, sa ngalan po ng sambayan ng Pilipino, ako'y nakikiusap sa ating mga kasundaluhan at sa ating mga miyembro ng Philippine National Police at other law enforcement units. Secure po ninyo yung mga kababayan natin, kapwa Pilipino na lalabas sa lansangan upang magsagawa ng payapang pagkilos. No? At wag ho kayong magpapagamit, wag ninyong pipigilan ang mga mamamayang Pilipino na magpahayag ng kanilang saloobin ng naaayon sa kanilang karapatan sa ilalim ng ating Bill of Rights ng ating saligang batas. At ulitin ko sa lahat ng Pilipino, sumali po kayo kung may pagkakataon sa isang payapang pagkilos, ipahayag ninyo ang ating disgusto at makasakali itong ating manhid na gobyerno ay minsang makinig at ituwid na at tuldukan ang malawakang korupsyong nangyayari sa ating bansa ngayon. All right. Attorney Vic Rodriguez for